Okay, ready pa ba kayo? For our last session. Okay, ito na po ang ating huling session. Palakpakan muna natin ang Panginoon sa ginagawa niya. Amen? So, I believe ang daming dinownload ng Panginoon sa mga buhay natin, and I believe God has been steering our heart. We have that desire to really revolutionize our campus, to do something in our campus. Kaya lang, mahalaga kasi dito lagi yung preparation. Say that word, preparation. Are you ready? Are you ready? Ha? Hindi, nagtatanong ako. Hindi. Natanong ko sa inyo, are you ready? Grabe, ready na raw. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang ready na yan? Are we really seeing the making of a champion? Amen! Well, kaya lang, bago maging champion, ang isang tao, dumadaan yan sa training. Tama? Amen! Wala kang makikita na tambay sa kanto, kinabukasan champion. Tama? Alam mo, grabe yan, tambay lang sa kanto yan. Tama ngayon, champion na sa boxing, walang ganun. Si Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao, nung pinanganak, walang gloves. Nung pinalabas ba ni Nanay Junicia, may gloves, gumagano si Pacquiao. Walang ganon. Kaya naging champion si Manny Pacquiao, dumaan siya sa strict training. Now, if we want to be effective in really ministering to our campus, are we willing to undergo strict training? Amen! Tignan nyo, ano sabi ng Bible in 1 Timothy chapter 4, verse 8? For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Sa Bible, makikita natin yung emphasis ng importance ng training. Kaya tayo, kasi mahirap yung yung nadala ka lang ng emosyon, yung sugod ka lang ng sugod, pero hindi ka prepare dun sa dapat mong gawin. At ang nagpe-prepare sa'yo para ikaw magkaroon ng effectivity sa gagawin mo ay yung tinatawag natin na training. Strict training. Totoo bang iba ang training ng pang-Olympic sa pang-barangay? Amen! Kung nagbabasketball ka, ngayon, ang training, ibang training na kung ang laro mo lang pang inter-barangay, iba training yan. Pero iba ang training pang-Olympic. Tama ba? Lalo ng ibang training, yung pang-inter-tambay, ibang training yan. Yung pang-inter-tambay, piso-piso lang yan, ice tubig, pwede na. Tama? Ang tawag natin yan, mga solar boys. Yung kasakatirikan ng araw, kahit nakapaya, naglalaro yan, di ba? Mga tawag yan, solar boys yan, lumalakas pag may araw, pero pag nilagay mo na sa aircon, nanghihina yan. Pero yung mga nasa Olympic, iba ang training yan. Amen. Tingnan nyo, tayo mga Pilipino, nakakalungkot na sa tagal-tagal ng panahon, bakit tayo hindi tayo makakuha ng Olympic gold medal? Ang hirap. Bakit ang China nakakakuha siya? Tingnan nyo, like, bigyan ko kayo ng example sa China. Ang China, sa gymnast, nitong nakalaang Olympic, halos nakuha nila lahat ng gold medal. Bakit? Anong pinagkaiba nila sa ibang bansa? Now, pag pinag-aralan ninyo, grabe pala ang dinadaang strict training ng mga Chinese pagdating sa Olympic. Alam niyo ba sa China pala, 4 years old pa lang ang bata, pag nakakitaan na nila ng potential for gymnast, kinukuha na nila sa nanay yan. Dinadaan nila sa strict training yan. Yung bata, grabe, yung pa, nilalagay dito, di ba? Umiiyak na yung bata, wala sila, sige, kaya mo yan, di ba? Nilalagay yung pa, binaliktad dito, binaluktot dito, di ba? Kung ano-ano nung ginagawa, ini-stretching talaga nila, yung bata umiiyak. Pag uwi nun, dadalhin sa nanay, matutulog lang yung umaga na naman, kukunin na naman nila yon. Pero itong bata na to, dahil dumadaan sa strict training, pagdating ng 13 years old, 12, 13, 14 years old, grabe, pang-Olympic caliber na yan. Bakit? Dumaan sa strict training. Kaya tayo, napakalaga, kung tayo magka-campus ministry, ang tanong, ano bang caliber ka? Kasi based dun sa caliber mo, sa dinaanan mong training, yan yung mararating mo. Kung ang training mo, pang-barangay, hanggang pang-barangay lang yung ministry mo. Sino ito naniniwala? Hindi lang tayo pang-barangay, pang-global tayo. Kaya lang, mas matindi ang strict training ng pang-global. Mas matindi ang strict training ng pang-international kaysa pang-barangay. Willing ba tayong dumaan sa strict training? Tingnan nyo, ano sabi dito ng Bible? In 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 25.
Do you not know that in all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. In any endeavor, whether it is in sports, military, school, pag-aaral, makikita nyo ang kaibahan ng mga nag-e-excel at napupunta doon sa top-notch. Pinagkaiba nila, strict training and discipline. Ha? Tingnan niyo ang lifestyle ng mga summa cum laude, magna cum laude. Tingnan niyo yung training niyan. Tingnan niyo yung discipline niyan. Ikaw nagdodota, yun nagbabasa ng libro. Iba ang training. Kaya kung tayo gusto nating mag-excel dun sa level ng campus ministry na gagawin natin, isa lang sasabihin ko sa inyo, willing ba kayong dumaan sa strict training? Amen. Now, tingnan nyo, ano ba ibig sabihin ng strict training? Pag sinabi nyo strict training, it means severe and unrelenting in making demands. Pag ikaw dumaan ka sa strict training, may demand, Senator, demand. Amen. Nagde-demand yan. Tingnan nyo, bigyan ko kayo ng example. Si Pacquiao, pag yan tinitraining yan, ang trainer niyan may demand. Si Pacquiao, inaantok-antok pa yun, sasabihin ng trainers, hindi pwede, dapat 4 o'clock gising ka na. Bakit? Tatakbo ka pa. Is that a demand? That's a demand. Tapos sasabihin, okay, mag-10 ikot ka dyan. That's a demand. Ayoko na sakitan ng tiyan ko, kakasitap. Hindi, more! Is that a demand? Yes. Na pag pumunta ka sa US, kung nakakapanood kayo ng tinatawag natin na mixed martial arts, kung nakikita yung UFC, grabe pala training ng mga yon. Yung conditioning nila. Yung nakikipaglaban sila, tapos pagod na sila, yung coach, yung trainer, sisigaw yun, one more round! One more round! Parang ayaw na, gumahaganon na yung fighter, hindi na kaya, pagod na eh. Lawit na hindi lang, hindi sisigaw yung trainer, no! One more round! Gumahaganon yung mga yun. Nagde-demand. Ay, no wonder, may mga tao, dumating sila doon sa level of excellence ng kanilang life kasi may nagde-demand. Now, pag sinasabi nyo sa akin ngayon, na willing kayong dumaan sa strict training, willing ba kayo na may mag-demand? Tayo, pag sinabi pa lang, mag-take ng note. Di ba? Parang lalabas na yung pangil. Nag-aaral ka, huwag ka munang mag-boyfriend. Lalo na lumalakas yung pangil. Is that a demand? Iba ang strict training. Merong strict discipline. Tama. Tignan nyo, pangalawa, hindi ang strict training, hindi lamang siya may demand, pero ang strict training, meron siyang tinatawag na strict standard. May standard yan. Pag ikaw dumaan ka sa strict training, yung sa iba pwede na, sa'yo hindi pwede. Iba standard. Tama? Pag ikaw si Pacquiao, may labang ka, dumadaan ka sa strict training, nakakita ka ng ice cream, sarap nun, oops. No, that is not the standard. Hindi mo pwedeng kayo, pagkain lang, hindi ko pwedeng kayo. Oo, kasi bibigat ka dyan, magiging fats yan. Ito lang ang standard na kakainin mo, kangkong. Di ba? So, grabe, pati pagkain, pinakikialaman. Bakit? Strict training. Sino ritong willing ka maglagay ng standard sa life mo? Amen. Alam niyo, pagka kayo dumakay sa strict training, dito makikita yung distinction nyo. Nakakaiba kayo. Bakit? Kasi people, your leaders will begin to demand something in your life. People will begin to what? Put standard in your life. Alam niyo, ang standard yan yung pampataas ng level eh. Amen. Tignan niyo, pag itong standard, nandito ka, i-aim mong abutin yung standard eh. So, tumataas ka eh. The higher the standard, kaya sabi ko nga sa inyo, kung kayo estudyante, wag yung, sino rito estudyante ang standard mo 3? Wag. Alam niyo, pag kayo estudyante, ang standard mo 1. Hindi mo man mahit yung standard mo, naka 1.5 ka, masama pa ba? Hindi na. Bakit? Kasi mas mataas ang standard mo. Alam niyo ang strict training, ito ay naglalagay ng mataas na standard sa buhay natin. Kung ibang mga estudyante hindi marunong mag-notes, ikaw nagno-notes. Kung yung ibang estudyante, sino rito, tinan nyo ha, ano ang standard? Yung ibang standard natin, gigising tayo pag hindi na tayo inaantok.
Sino rito standard ba ako? Pastor, gumigising lang ako pag hindi na ako inaantok. Hanggat may antok, matutulog. Hindi na. Grabe. Wala. You know, pag dumakay sa step training, kahit inaantok, nilalabanan mo yung katawan mo. Inuutusan mo yung utak mo, gumising ka. Di ba? Gumising ka, magde-devotion ka pa, sasampalin mo yung mukha. Bakit? Strict training. May standard eh. Tama, mali? Yung iba hindi makapagbasa ng Bible, ikaw grabe, nag-memorize ka pa. Alam nyo ngayon, kausap kami, nag-network, nag-primary meeting kami last Tuesday. Sabi sa amin, magna 90 days challenge tayo. So dapat taas natin ang standard. Kayong mga primary, you will not just memorize verse, you will memorize chapter. Grabe, pinamemorize na yun. We need to memorize chapter, hindi na verse. Sino dito, willing ka mag-memorize ng verse? John 3:16 yun, di ba ma-memorize? Tapos sasabihin mo, let's conquer the campus! John 3:16, ano yun? Tama, kasi nga, wala ka dun sa standard. O sige, tingnan natin kung meron na sa standard. O sino dito, kaya mong i-recite ang books of the Bible? From Genesis to Revelation. Alam nyo, minsan na nasa gathering ng mga youth to. Pero sino dito nagbabasa ka ng Bible? Konti lang nagtaas ng kamay. Sino dito mahal ang Bible? Taas yung mga Christian to taas ng kamay. Mahal yung Bible. Naniniwala kayo salita ng Panginoon. Binagis ko yung Bible. Sige, buksan mo yung Bible. Kaya mong buksan yan, opo. Sige, buksan mo. Hezekiah chapter 3 verse 4. Buksan mo. Tagal niya. Sige, buksan mo. Hezekiah chapter 3 verse 4. Tagal niya. Bro, walang Hezekiah sa Bible. Bakit hindi alam ang Bible? Wala sa standard. Sinuwala dapat pag Christian ka, alam mo Bible mo. Ilan ang Old Testament? Ilan ang New Testament? O baka yung iba sa inyo, may Maccabees pa Wala yun, di ba? So dapat alam niyo yung Bible, yung mga basic standard na yan. Bakit mahalaga ang strict training? Kasi pag wala kang standard, wala, hindi mo magagaling, mararating yung level of excellence. Now, tingnan nyo, anong strict training? Merong una, ano yun? Demands. Say that word, demands. Pangalawa, pag may strict training, merong ano? Standard. Ito pangatlo, merong requirements. Pag ikaw, dadaan ka sa strict training, may requirements. May cost yan. Amen. It will cost you something. Willing ka ba to pay the price? Walang libre, hindi pwede. Campus ministry, pwede bang campus ministry habang nagbabakasyon? Pwede bang campus ministry habang natutulog? Yung pagising ko, ay wow, napaka-successful na ng campus ministry namin. Ano pag kayo nagka-campus ministry, there will be time, grabe. Pati tulog mo affected. Amen. Grabe yung finances mo affected. Kasi may i-required sa'yo dito. Yung discipline mo, affected. Habang tumataas yung level ng leadership mo, lumiliit yung rights mo. Are you getting it? Yan ang campus ministry, yan ang leadership. Kaya pag tinignan nyo, sino ang mahilig magreklamo? Makikita nyo yung mga nasa baba. Mga leader nyo, mahilig magreklamo, yung mga karapatan namin, pinaglalaban namin. Bakit? Dito lang, walang leadership yan Pero pag ikaw tumataas ka sa level ng leadership mo, lumiliit yung rights mo. Ang tanong, willing ka pa bang dumaan sa strict training? Tingnan nyo, anong nangyari dun sa early believers when they undergo strict training? Tingnan nyo yung tingnan nyo yung ni-required sa kanila. Tingnan natin ano yung demand sa kanila. Tingnan natin ano yung naging standard nila. Okay, in Acts, tingnan natin si Apostle Paul. In Acts chapter 19, dito makikita natin yung very good example sa life ni Apostle Paul. Tingnan niyo. There were about 12 men in all. Ito si Paul, pumunta siya sa isang lugar, may 12 men. So, G-ton talaga tong si Paul, Nakakita siya ng 12 men na kanyang dinisciple during that time. Verse 8, anong ginawa nitong si Paul sa verse 8? Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. Verse 9, but some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. He took the disciples with him and had discussions daily
in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. Now listen, tingnan niyo itong nangyari na to, itong experience ni Paul. Itong si Paul, meron siyang dinidisciple, nakakita siya ng 12 men na dinidisciple niya. And they went to the synagogue, and they begin to argue persuasively doon sa tinatawag ng mga people doon sa synagogue. Now, how come itong si Paul was able to argue persuasively? Number one, ang strict training, kasi itong si Paul mismo, dumaan siya sa strict training. Alam niyo ba si Paul dumaan siya sa strict training? If you will study in history, si Paul po ay estudyante ni Gamaliel. Si Gamaliel, ito yung parang Plato or Socrates ng mga Jewish people. Matinding scholar to si Gamaliel. Si Paul, dumaan siya doon, strict training, dumaan siya doon. But then, eventually, si Paul naging ano? Naging Christian. So, alam niya yung scripture. Alam niya ang Bible. That's why when he went to the synagogue, he was able to what? To argue persuasively. Number one na magagawa sa'yo ng training, verse dito sa verse na to. Number one, you will become contentious. Magiging contentious ka. Pag sinabi mong contentious, you are able to argue persuasively. Kaya mong i-depend yung faith. Sino dito kaya mong i-depend ng faith? Alam mo, pagpunta nyo sa campus ministry, pag wala kayong strict training, marami kayong ma-encounter na kulto. Alam nyo ba, ang isa sa pinakamaraming kulto ngayon nasa loob ng campus, nasa loob ng mga university and colleges? Hindi lamang mga kulto, napakarami dyan mga humanists and atheists. Pag sila mong atheist, hindi naniniwala sa Diyos. At bibigyan kanya ng mga persuasive argument. O sino rito, kaya mong i-depend ang faith mo? Ha? Sino rito, pag tinanong ka, bakit ka naniniwala sa Trinity? Ano ba Trinity? Trinity is Unity plus Onity is Trinity. Diba? Grabe, di mo may paliwanag ng maayos eh. Tama? Alam mo, si Jesus, tao lang si Jesus. O, paano mo ngayon i-depend yan? You see, etong si Paul, he was able to go to the center of the synagogue and to persuasive. Now, ganito, tingnan niyo, ang ganda ng character ni Paul eh. Si Paul, nakikipag-argue siya. This is parang exchange of ideas, yung word na to. Hindi siya nakikipag-away. But the moment there are people, sabi rito, tingnan ninyo, nung yung mga tao, sabi rito sa verse 9, but some of them became obstinate, they refused to believe and publicly malign. Ito na, may personal na. They publicly maligned the way, so Paul what? Left them. Si Paul, kaya niya makipag-ano sa'yo, kaya niya i-depend yung faith, kaya niya i-share sa'yo yung faith, pero the moment na nagkakapersonalan na, naninira ka na, bye-bye. Kung ayaw niya maniwala, okay. I just want to explain. Are you getting it? So, hindi ko sinabi maghanap tayo ng debate lagi, ha? Hindi ganun. Pagpunta sa campus, sino rito? Ikaw, ano? Kaya mo i-debate pananampalataya? Hindi ganun. But we need to learn how to defend our faith. Amen. And we need to persuasively argue dun sa ating pinananampalataya. Sabi ni Paul, I know who I believe. I know what I believe. Sino ritong alam mo kung anong pinanampalatayaan mo? Kaya lang, mahirapan mong i-depend niya. You will not be contentious if you don't undergo strict training. Are you getting it? Number 2, hindi lamang siya naging contentious. Number 2, itong si Paul ay naging ano? Contagious. Alam niyo, pag kayo dumaan kayo sa strict training, magiging contagious kayo. Nakakahawa kayo. Etong si Paul, hindi lamang siya, pero yung 12 na disciples niya, pambihira, nagkaroon din ng disciples. Tingnan niyo, nung umalis sila, anong ginawa ni Paul? Sabi dito ng Bible, so Paul left them, he took the disciples with him and had discussions. Tingnan niyo yung strict training nila. They have discussions monthly, daily. Alam niyo yung word na discussion means exchanging of ideas, strategizing, planning, downloading of vision. Yan ang ibig sabihin, nagdi-discussion sila. Kasi meron silang ginawang winning, kaya lang hindi sila naging effective doon kasi inaway sila eh. So sabi nila, come on, let's discuss this. And this go on for how many years? For 2 years. Yung iba sa inyo, once a week lang ang training, nagre-reklamo pa. Ano naman yan? Bakit kailangan mag-post linggo-linggo, busy-busy. Sila, ilang beses? Daily. Sino dito gusto mag-strict training? Talaga lang, ha?
Ito, daily. Walang patid. For how many years? 2 years. Grabe, ang pisol natin, 1 year lang. Ito, 2 years lang. Ito, 2 years tayo, 1 year lang. Pero dahil nag-undergo sa strict training, tignan nyo ang nangyari dun sa life nung mga disciples na to. Ang sabi ng Bible, this went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who live in the province of Asia heard the word of the Lord. Grabe. Alam niyo ang Christianity, listen, makinig kayong mabuti. Alam niyo ba sa Pilipinas, ang Christianity ay magwa 150, yung evangelical Christianity, magwa 115 years na. 115 years. Pero ang tanong, gaano na karami ang naabot talaga ng Ebanghelyo? Gaano karaming campuses na ang na-reach na natin? Sila, tingnan ninyo, in 2 years, ang sabi ng Bible, so that all, say that word, all. Grabe, no? All the Jews and Greeks who live in the province of Asia heard the word of... Grabe, because of their strict training, all the Jews and the Greek in Asia. Alam niyo, ito yung 7 churches. Nakapagtanim sila ng 7 churches na nag-spread all over Asia. Ito yung 7 churches na binanggit sa Book of Revelation. Of their intellect, lalo na sa mga estudyante. Pangatlo, you need to connect in the level of their will. Pag nakuha mo yung emotion, bakit nangonte? Hindi kasi nagkaroon ng strict training. Pero alam niyo, pansinin niyo, alam niyo ako sa ministry namin, sa church namin, personally, I realized this, yung mga tumatagal, ito yung mga nasa training. Amen. Yung crowd, yung attend lang ng cell, kahit marami yan, parang ano yan, kabote. Nandyan, wala, nandyan. Pero the moment na maidaan mo sa training, doon nagiging matibay. Kaya ako, ang talagang sinasabi ko sa mga leaders ko, the potential of our ministry does not depend on the number of crowd that we have. The potential of our ministry depends so much on the number of potential leaders that we are preparing. Are you getting it? Kaya dapat tayo, willing tayong dumaan sa strict training. Willing tayong idaan yung mga tao sa strict training. Anong end product ng training? Tingnan natin. Anong end product ng training? Pag ikaw, dumaan ka sa strict training, number 1, you will become self-supporting. Self-supporting. Sino rito yung hanggang ngayon, asa ka pa rin sa leader mo? Kaya ka dumadaan sa strict training, para dumaan ng point, you will become self-sustaining or self-supporting. Okay? Pag sinabi kong self-supporting, parang sino ritong ready ka ng putulin yung umbilical cord? Nakita na ba kayo ng 30 years old na nakadikit pa sa nanay? Hindi self-supporting yun. Now, the word self-supporting, ito. Pag sila mong self-supporting, in a literal term, ganito yan. Hindi ka na kayang pag-aralin ng nanay mo, ng tatay mo. Pero dahil self-supporting ka, kaya mong pag-aralin yung sarili mo. Yan ang self-supporting. Are you getting it? Pag ikaw dumaan ka sa strict training, alam nyo, kaya mong isupport yung sarili mo.
Hindi ka na, alam niyo, pinakamahirap na kasama sa ministry, yung laging asa. Yung ito'y pupunta sa cell group, may hawak na straw, yung hinihigop. Ano bang mahihigop niyan? Come on, preach it. Tama. Lagi na lang pagkakausap mo, ang iniisip lagi niyan, alam mo, may problema kasi ako. Alam mo, ito kasi struggle ko. Alam mo, grabe, 3 taon na tayo, ito pa rin pinag-uusapan natin. Bakit? Hindi dumating sa point na naging self-supporting. Pero pag ang isang tao dumating sa training yan, na-train yan, self-supporting na yan. Meron ng kusa yan. Pag sinabi mo self-supporting ito, dapat dumating kayo sa point, malalaman mo kung ikaw dumaan ka na sa strict training. Ikaw alam mo, kahit wala na yung leader mo, tinitrain mo yung sarili mo. Yan, self-supporting na yan. Sino dito kahit walang check, nagde-devotion ka na? Amen. Ha? Yung iba, pagka hindi pa na-check, hindi pa magde-devotion. Pag sabi, checkin ko yung devotion, naku, kukumplituhin ko, naku, yung Monday, habol ako, di ba? So, nag-devotion ka pag 3 araw to, di ba? Bakit? Kasi chine-check ka lang, kaya ka nagde-devotion. Ang tawag doon, hindi ka pa self-supporting. Pangala, ang strict training, it will allow you to become self-governing. Kaya mo nang i-govern yung sarili mo. Sino ito kaya mo nang i-govern ang sarili mo? Ha? Kaya yung ibang mga leader natatakot. Uy, bantayan mo yung kapatid mo na yan, ha? Bakit? Tignan mo, oh. Maaligid-aligid na naman. Ako, wala akong tiwala dyan, ha? So, may tiwala ako dyan. Sa demonyo, wala akong tiwala. Sino rito parang yung leader mo laging kinakabahan sa'yo? Kasi nga, hindi ka pa self-governing, parang hindi ka pa maiwan. Yung paalis yung leader, ikaw munang bahala sa cell group, ha? Tapos, wala pang 5 minuto, nandun na, kuya, ba't nandito ka? Sige, okay na, dito na lang ako. Nagdadalawang isip yung leader. Bakit? Alam niya, hindi mo kayang i-govern. Sino ito naniniwala tayo? Dapat we know how to govern ourselves. Amen. Kasi we cannot govern other if we cannot govern ourselves. Pangatlo, hindi lang self-governing, but self-propagating. Pag sinabi mong self-propagating, they are able to multiply. Ibig sabihin yan. Dumadami. Sino rito kaya mo nang padamihin? Ako lagi ko sinasabi sa mga leader, ang truth, hindi yan nakasalalay sa tao. Nakasalalay yan kung anong nasa loob mo. If you are truthful, halimbawa ngayon, ako may 800 na tao ako. Kung ako truthful ako, alisin mo yung 800, ako naniniwala ako, magiging mabunga pa rin ako. Bakit? It's not all about the people na meron ako ngayon. But it's all about what God has placed in my life. Are you getting it? Kaya lang, hindi mo mararating yun kung ikaw hindi ka dadaan sa strict training. Kasi dapat dumaan ka talaga dun sa tamang training eh. Sino rito masaya kapag ka may training? Ang training ba, yan ba ang happy hour mo? Amen. Ha? Or yan yung struggle mo? Kaya pag may training, pa-absent, tama? Ano ba naman? Training na naman. Ano ba naman? Oh, naku, may conference. Oy, naku, may training. Naku, may ganun. Excited ka ba pag may ganun? Tamo yung iba, hindi. Bakit? Kasi nga hindi natin ginawang culture na ang training happy hour natin. Alam niyo, makaka-accomplish ng matinding bagay sa campus ministry. Yung ang training, grabe, strict. Tingnan niyo, bigyan ko kayo ng example. Anong pinagkaiba ng training ng Boy Scout sa Navy SEAL? Ha? Alam niyo ba ang Navy SEAL? Ang Navy SEAL, yan yung mga lumalaban sa terorista eh. Yan yung pumatay kay Osama Bin Laden eh. Pagka may mga matitinding terorista, mga kailangan sugurin, ang ipinadadala dyan, mga Navy SEAL. Tama? Pero alam niyo ba, bago magawa ng Navy SEAL yun, matindi ang strict training na pinagdadaanan mo. Ang Boy Scout. Ang Boy Scout, may training din yan eh. Tama? Sino dito nag-Boy Scout na? Ang Boy Scout, marcha-marcha. Yes, sir! Gaganyan ngayon yan, di ba? Tapos, magka-camping tayo. Grabe, mga Boy Scout. Ready, sir! Di ba? Ganun yan, matutulog sa bundok. Grabe, naka-tent pa yan. Tapos, are you ready? Scout! Sabihin ng Scout Master. Yes, sir! Okay. Ready your tools. Grabe, ready na yung mga tools yan. On your march! Hindi ko siyang pambira. Training niya, paunahan magpaapoy, unang magluto ng noodles. Yan ang training ng Boy Scout. Tapos aawardan yan. And our best camper sa Boy Scout of the Philippines, pinakamagaling magluto ng noodles. Pinaka-award mo. Yung training mo, marunong ka magluto ng noodles. Pero yun lang ba gusto mong training? Ang Navy SEAL, iba yan. Ang Navy SEAL, grabe strict training na pinagdadaanan niya. Nakapanood ako sa Discovery Channel. Grabe pala ang Navy SEAL. Magsisimula yun, 1,000 yan. Susunod yan, yung pa lang yan, initial,
recruitment, libo yan, mag-a-apply. Makukuha yan, ilang hundreds lang yan. Now, pag dumaan na sa strict training, grabe yan, patatak, gigising yan. Madaling araw, wala pang araw, grabe, gigisingin na yan. Pag hindi ka nagising, bubuhusan ka nila ng kumukulong tubig doon sa puso mo. Ewan ko kung hindi ka pa magising sa susunod. Tapos tatakbo yan, may dalang malalaking troso. Grabe, paakyat ng bundok. Tapos gagawin nila, napanood ko pa, pinapadive sa swimming pool. Tapos may bakal na nakatali sa paa. Tapos nandun ka, patatagalin ka for 5 minutes sa loob ng swimming pool. Hanggang maubos hininga mo. Pag naubos hininga mo, iangat ka, i-revive ka. You survive. Grabe, strict training. Kaya pala hindi lahat gustong mag-Navy SEAL. Tapos patatalunin sa aeroplano. Kasi ang ibig sabihin ng Navy SEAL, sea, air, and land. So expert yan sa lahat. Ititrain ka sa baril, ititrain ka pag nasa bundok ka, lahat pwede mong kainin. Diba? Pati yung kahoy, kakainin mo, makakasurvive ka lang. Grabe ang training ng Navy SEAL. Kaya pagdating nun, mga matitira na lang doon, mga 12, okay, kayo ngayon ang batch ng Navy SEAL. Kunti na lang sila, isang team na yun. Pero bakit? Ito, pang special ops to. Etong Boy Scout, sige, luto ng noodles. Pero pag matitinding laban, sinong pinaradala? Boy Scout, Navy SEAL. Navy SEAL. Ang tanong, anong gusto mong campus ministry? Pang noodles or pang Navy SEAL? Pang special ops tayo. Kaya lang, magkaiba ng training yan. Willing ka bang dumaan doon sa strict training ng Navy SEAL? Grabe ang Navy SEAL. Kaya, you know what, nakasalalay yung success ng gagawin natin sa campus ministry, sa ma-attain natin, sa willingness natin na daanan na strict training. Are you getting it? Alam niyo, itong ginawa natin dito, parang inopen lang namin sa inyo yung way. But the success of your campus ministry depends so much on the strict training na dadaanan nyo after this. Sininiwala, hindi pa nagtatapos dito training nyo? Pwede dito, nagpakulo pa lang kayo ng tubig, yun pa lang ang alam ninyo. Pero wag yung isipin na, tara, sugod na tayo sa campus. Teka. Are you willing muna? Daan muna tayo sa strict training din. Habang na-invade natin yung campus, dumadaan kayo sa strict training. Tama? Ano ba, yung iba sa inyo, nag-encounter, pero hindi pa nagpo-post encounter. Mag-post encounter na kayo. Para kayo maging self-supporting, self-governing, and self-propagating. Para kayo maging contagious at maging continuous. Hindi kayo mawawala. Hindi kayo basta-basta na-pursuit ng kung ano-anong sa paligid ninyo. Bakit? Dumaan kayo sa strict training. Are you getting it? Dapat magkaroon kayo ng hunger for that training. Kasi alam nyo, you are not just for this level. Sino dito naniniwala mas matindi pa gagawin natin? Pang-global tayo. Amen. Alam nyo ngayon, nandito lang kayo paupo-upo. Pero I'll tell you, pag kayo willing people will ask for your help and support. Kayo na mismo tatanungin, grabe nakita ko yung campus ministry nyo, can you help us? So yung nakikita ninyo na hindi lang kayo nagsisimula ng campus ministry, but you are starting something that will eventually, influence the body of Christ. Amen? Or tingin nyo lang, maliit na campus, alam nyo, lakihan nyo dreams nyo. Nakakatuwa na gusto nyo lang pasukin yung campus, pero you know what? You are not just born for that. You are born for greatness. Amen. Mayroon pang mas matindi. Sabi nga ng Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared for those who love Him. Matindi ang prepare sa'yo ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka basta-basta. Kaya lang, lalabas yan pag dumaan ka sa strict training. Kasi pag sa strict training ka dyan, sa totoo lang, alam niyo bang pag tuwing nandun ka sa pressure, nandun ka sa tinan nyo, bakit ang mga Navy SEAL pinadadaan doon sa ganong katinding strict training? Yung ginugutom sila, alam niyo ba yung Hell Week nila, gugutomin sila, puro sabog maririnig yan, bang, 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 di ba, lalangoy sila sa tubig, grabe yung mental torture, yung physical torture, dinadanas nila yon. Bakit pinaparanas sa kanila yan? Kasi tuwan-tuwa yung mga commander nila? No. Alam niyo kung ba't pinaparanas sa kanila yan? Para during the actual combat, prepare silang harapin yon at ma-overcome nila yon. Are you getting it? Kasi na-condition sila, kaya kong i-overcome to.
Alam nyo, ganun din. Pag kayo dumaan kayo sa strict training, prepare kayo na whatever thing na haharapin ninyo pagdating ninyo sa campus, hindi kayo basta-basta bumibigay. Kung ano man yung pressure na ibigay sa inyo, iharap sa inyo ng demonyo, wala yan. Bakit? Pagdaanan ko yan, alam ko na yan. Na-train na ako. I am trained for this. Sino itong willing kang dumaan sa strict training? Amen. Alam niyo, ito dapat yung maging ano natin i-desire natin. Lord, i-train mo pa ako. Kaya pag kayo tinitrain kayo, sino ritong tontuwa kayo pag nagde-demand ng mga leader nyo sa inyo? Sino ritong natutuwa kayo pag may nire-required sa inyo? Amen. Sino rito natutuwa kayo pag tinataas ang standard? Amen. Leader ka, dapat hindi ka nalilate pag service. Grabe naman. May meeting tayo, ba't ka nalilate? Grabe naman. Asan ang grade mo? Oh, 2 ka lang. Next sem, dapat 2. 1.5. Ayan, mga ganyan, tinataas yung standard. Tama? Parang ayaw nyo na. Amen. Amen. Bakit? Kasama sa strict training yan. Amen. Amen. Oh, ngayon pa, alam niyo ba kami sa campus ministry namin, ang holiday, time for family yan. O sabi namin, kaya holiday ngayon, walang pasok. I-maximize niyan to be with your family. O maraming nilalaban sa nanay, maglaba ka! Opo. Tama mali? Amen. Kasi naman tayo, ayaw natin. Sino rito ang ayaw ng demand? Ayaw ng requirement? Ayaw ng mataas na standard? Di pang tambay ka lang. Ang tambay ba mataas ang standard? Hindi. Ang tambay ba may nire-required? Wala. Ang nire-required lang niya, magtanggal ka ng t-shirt, upo ka dyan sa kanto. Diba? Tambay ka na, diba? Maghapon ka lang niya, magbilang ka. Tama? Meron bang dinidemand sa kanila? Walang dinidemand sa kanila. Kaya lang, ang future nila, tambay lang. Pero tayo, if we want to attain great things in our life, I tell you, listen, ako naniniwala ako may prepare na ang Lord. Sabi ko nga, if you want to do something, if you want to achieve something, do something. But if you want to achieve things, build a team. At yung team na yon dapat dumaan sa strict training. Kaya tayo, pag nagte-training kayo, standard, pakiusap ko sa inyo, huwag kayong magbababa ng standard. Kasi the moment na binaba mo yung standard, binababa mo yung level na gusto mong ma-attain ng group mo. Binababa mo yung standard, yung level na gusto mong marating ng ministry ninyo. Yes, mahirap ang standard. Yes, mahirap yung requirement. Yes, mahirap ang demand. But ito ang nagpo-produce ng